yung mga kasama namin sa Las Vegas, sa San Diego, California, naisipan naman nila na sila naman ang pupunta rito mga kapanyero. Kaya nga nagmamadali akong maglinis rito, ayusin to, dahil magdaratingan sila, isang pamilya. Magandang araw mga kapanyero. Ito, welcome back po sa ating channel. Ito, nandito naman tayo sa farm. Katatapos lang nating mag-mower, di ba? Nakatatapos lang nating maglinis. Ito, totally totally tapos na. Kaya i-share ko sa inyo yung mga resulta ng mga pag-mower natin, paglilinis natin. Yung isang araw, hindi naman totally isang araw dahil nga pahinto-hinto lang rin naman tayo. Hindi naman tayo yung contractor, di ba? Sabi ko naman yun, hindi naman tayo contractor na kailangan tapusin, habulin yung oras para makarami ng trabaho. Dito naman mga kapanyero, di ba? Sabi ko naman na chill lang ginagawa natin dito, di ba? Kahit abutin tayo ng gabi, kahit abutin tayo ng ilang oras dito, okay lang dahil wala naman tayong hinahabol na kota sa trabaho, di ba? Kaya ito, ayan, i-share ko lang sa inyo mga kapanyero. Ayan na yung totally na ito na yung resulta ng mga paglilinis natin. Ito hindi may mga, ito kailangan dito grass cutter ang kailangan, yung mga gilid ng mga puno na yan. So hindi ko na siya i-minower, baka tamaan pa ng blade yung mga halaman natin, masayang pa, di ba? Hayaan mo na lang na ganyan, di ba? Ang importante, ito yung daraanan natin, itong driveway, ito yung una, ayan, nakakita nyo naman. Ang linis na, di ba? Ayan, ito yung kabila. Kung ganito kalinis ang farm natin, talagang napakasarap maglakad-lakad rito kahit abutin ka ng gabi rito. Okay lang rin, di ba? Ayan Ito, hanggang dito lang yung natin, yung nilinis natin hanggang dito lang hindi na makaya ng mower natin kung didire-diretsuhin natin yung paglilinis na to. Siguradong sasabog na mower natin dito dahil nga mahina lang din yung mower natin. Hanggang dito mga kapanyero, hanggang dun lang tayo. Ito yung regular na nililinis ko na taon-taon, itong area lang na to. Ayan kung makikita nyo. Noon nga mga kapanyero, pati yung natin, yung fruit bearing trees natin, malinis yan. Pero ngayon dahil nga hindi natin natapos nung nakaraan taon, maraming mga lupa na nakatambak-tambak, hindi rin makapasok yung mower natin. Kaya hindi ko na siya nilinis. Kaya kung makikita nyo mga kapanyero, ito yung mga isa sa mga unang itinanim ko rito. Ayan hindi ko na yan ayan. Yan, may mga halaman dyan sa loob, di ba? Ito pa rin yung isa, di ba? Yung ganitong klaseng yung ganitong klaseng halaman mga kapanyero, napakatagal lumaki. Ito, parang ito mga nasa 4 na taon na to, pero ganito pa lang din siya kalaki. Hindi tulad ng mga kinuha nating seedling sa highway na yun yung mga una nating video na nai-share ko sa inyo. Mabibilis yun, parang isang taon, parang isang ruler ang itinataas niya. Kaya nga meron ditong yung mga unang-una kong yung unang-una kong tanim na ganung klase ng puno, siya yung pinakamataas dito. Kung tutuusin to mga kapanyero, itong puntahan natin, itong isang napakataas dito. Ito yung isa sa mga mabibilis lumaki na pine tree dito. Ayan kung makikita nyo naman mga kapanyero, ayan di ba? Halos isang ko na, di ba? Pantay na nung kamay ko. Ito mga kapanyero, itinanim ko to 4 na taon na ang nakakaraan. So ito yung isa sa mga unang-unang itinanim ko. Ayan kung makikita nyo, di ba? Ito ang pinaka mabilis lumaki, itong ganitong klaseng pine tree na nung naghanap tayo, yung nanguha ulit tayo ng mga seedling, nakakuha tayo ng 6 na ganitong klase, pero maliliit pa siya. Pero once naman na nakasurvive yun na unang taon, dire-diretso yun. Pero ito mga kapanyero, share ko na lang rin sa inyo,
kung saan tayo kumuha ng seedling, doon ko rin kinuha to. Ito. Pero ito mga ano na to, isang dangkal na siguro nung nakuha ko. Nakita nyo naman, di ba? Ang bilis ng paglaki nito. Kaya nga, nag-iisip ako mga kapanyero na balikan uli natin yung sa highway na manguha tayo ng mga ganitong klase ng pine tree. Kasi ang bibilis di ba? Yun yung ikakalat natin dito kung makakakuha uli tayo. Pero alam ko maraming ganitong klaseng puno doon, ganitong klaseng pine tree, marami doon sa highway na yon. So maghahanap ulit tayo. Ayan no. Nakita nyo naman, di ba? Buhay na buhay. Tsaka ito yung ang tatag, ang tigas na rin ito. Akala ko nga nung una mga kapanyero, ang bango. Ba't ganito amoy nito? Ang bango. Ibang klase ang ibang klase yung amoy niya. Kaya mga kapanyero, itong ating fire pit, medyo hindi makapasok ang mower dito. Kaya grass cutter lang ang ginawa natin. Paano lang yan, pahapyaw-hapyaw lang, matanggal lang yung mga matataas na damo. Kaya ganyan yung itsura niyan. Pero pagdating naman ng summer niyan, hindi rin naman magtutubuan yung mga damo niyan, di ba? O, nakita niyo naman ito mga kapanyero, hindi na ako nakapasok dito sa area na to. Pero hindi natin pwedeng pabayaan to. So siguro yan, babalikan natin tong area na to para linisin sa mga susunod na araw, di ba? Ngayon mga kapanyero, i-share ko nga lang pala sa inyo na yung paglilinis natin na to, kasi napaka-special ng linggo na to para sa amin mga kapanyero. Dahil nga meron tayong iniintay na bisita rito. Bisita na to, kung napanood nyo yung mga pagpunta namin sa Las Vegas, pagpunta namin sa San Diego, California, sila yung mga kasama namin. Naisipan naman nila na sila naman ang pupunta rito mga kapanyero. Kaya nga nagmamadali akong maglinis rito, ayusin to, dahil magdaratingan sila, isang pamilya. Sila yung mga pupunta rito sa mga susunod na linggo. Kaya nga yan mga kapanyero, kaya nga pinagaganda natin to, inaayos natin to para sa kanila, di ba? Kung matatandaan nyo, si Mr. Darwin, di ba? Tapos si Miss Hurley, di ba? Talaga namang napakasaya ng trip namin na yon sa Las Vegas, di ba? Ang pinakamasaya kasi yung mga hindi inaasang mga pangyayari na napuntahan namin, na wala sa itinerary namin, na hindi namin akalain na makakarating kami sa ganun lugar nang dahil sa mag-asawa na to, di ba? Yan. Kaya nga talagang excited rin naman ako na sana hindi umulan ng mga araw na pagpunta nila rito, dahil nga ang hirap din, di ba, pagka umuulan, ang hirap din dito, di ba? Kaya ngayon, shout out natin si Mr. Darwin tsaka si Miss Hurley, di ba? Siyempre kasama rin nila yung mga anak nila na magsisidating rito. Kaya ngayon mga kapanyero, talagang nilinis natin to para maging masaya rin sila sa pagpunta nila rito, di ba? Kahit na ilang araw na na-delay ang ating paglilinis dito, kumbaga hinabol ko pa rin. Kung makikita nyo naman mga kapanyero, di ba? Malinis na to. So tamang-tama lang na sa mga susunod na linggo, pagdating nila, kagandahan pa rin nung damo na yan. Pantay-pantay pa rin yan pagka dumating sila. Ayan, makikita nyo naman. Kasi biniro lang nagkakabiroan pa kami noon na sana sila naman yung pumunta rito sa Canada, sila naman ang mamasyal, di ba? So ngayon mga kapanyero, nagkatotoo na talagang sila ang pupunta rito. Kaya nga yan, excited din ako na makakasama silang muli, na makapag-banding kaming mga pamilya, di ba? Magkasama-sama ulit dahil sa sobrang saya ng na-experience namin sa San Diego, California at sa Las Vegas, di ba? Puro tawanan, puro kasiyahan ang nangyari sa amin noon, di ba? Ayan, ito, isinare ko lang rin sa inyo na yun nga, yung pagpunta nila rito. Tsaka i-share ko na rin sa inyo yung kabuuan ng mga nalinis natin. Ayan, kung makikita nyo naman mga kapanyero, yung kalangitan natin dumidilim, di ba? Ayan,
Kaya nga buti na lang natapos na natin itong paglilinis. Yan, kung makikita nyo mga kapanyero, yung mga yung mga tumpok-tumpok na merong anong yan, may mga matataas na damo, ibig sabihin yan may halaman sa loob yan, may maliliit na seedling yan. Kaya hindi ko na minower. Tsaka nga pala mga kapanyero, yan, ano na rin, nakapag-set na rin tayo ng konting solar nga pala. Ito, share ko na lang rin sa inyo mga kapanyero, yung spotlight natin na solar, na iset ko na rin, tsaka yung mga ilaw natin dyan sa tambayan natin na nailagay ko na rin. Kumbaga na-share ko na rin sa inyo lahat para makita rin natin yung ganda talaga nito sa gabi. Pero yung mga solar natin sa driveway na dito hindi pa natin nailalagay, baka sa mga susunod nating linggo na mailagay. Saya nung mga darating na linggo rito mga kapanyero, share ko sa inyo kung ano yung mga kaganapan na mangyayari dito. Ay nako, ang init. Kahit anong pagod mo sa farm na to mga kapanyero, pagka naman natapos mo at nakita mo yung ganito kaganda na lugar, mapapawi lahat ng ng pagod mo, di ba? Yan, nakita nyo naman, nagbihis na ako, nangangati kasi ako kanina. Kasi kanina mga kapanyero, nagmo-mower tayo, nagliliparan yung mga puti na sinasabi ko, masakit sa ilong at saka makati sa balat yung mga yun. Yan no, napalakad-lakad lang ulit tayo, mga nag-iintay na project natin. Ayan, andyan pa mga kapanyero, di ba? Kaya mo lang na nandyan para matapos lang ang ating paglilinis na to. Sunod-sunod uli ang gagawin nating mga mga pagde-develop sa mga halaman natin. Kaya mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman ang ating subscribe button para suporta sa ating channel. Gayon din mga kapanyero, para masubaybayan nyo yung mga development natin dito, yung mga nag-iintay na project natin dito sa Deladinco Farm, dito sa Alberta, Canada, di ba? Ito yung mga kasiyahan namin dito. Ayan mga kapanyero, na-share ko lang sa inyo na meron tayong mga darating na bisita from San Diego, California. Yan. Kaya ito ngayon, natapos na yung paglilinis natin. Ang susunod nating mga gagawin sa mga susunod na linggo, magde-deliver na tayo ng mga materyales natin dito, ng mga kahoy. Magsisibili na tayo ng mga pamposte, magbibili na tayo ng mga panggawa natin sa mga ibang project na inaiisip natin, di ba? Pack up na tayo, balik na tayo sa Edmonton dahil nga para makapagpahinga na tayo at may pasok pa tayo sa warehouse bukas. Kaya mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.